Sabi ng taong makamundo, paminsan-minsan gumawa ka rin ng masama para balance ka raw, para hindi ka masyadong pabida o mabait masyado. Minsan din ginagawa nilang katawa-tawa yung kabutihan mo at baka lumampas ka pa raw sa langit. Sabi pa, corny ka daw kapag nagbabasa ng Biblia, pero ito po ay taktika ng kaaway para pigilan kang malaman yung katotohanan at yung kalooban ng Diyos. Gustong gawin niyang mukhang walang halaga yung salita ng Diyos at yung mga kabutihan mo para mas madali kang hilahin sa mga bagay na makamundo. Ang mundo po ay nagnanais na iparamdam sa atin na ang katotohanan ay isang bagay na kailangang ikahiya, habang ang mga bagay na kahiyahiya ay nagiging tama. Nililin lang po tayo ng mundong ito at hindi lang biro yung mga payo na binibigay ng mga taong makamundo. Maaari po itong ikapahamak natin. Maaari kang marinlang umapaniwala kapag hindi ka babad sa salita ng Diyos. Ito po ay taktika ni Satanas katulad ng ginawa niya sa Hardin ng Eden kina Eva at Adan. Pareho lamang po ng mga taong makamundo ngayon. Ibigyan ka ng dahilan para lumihis. Ginagawa nilang mukhang mabuti o para sa balanse, pero yung totoo gustong sirain ang ugnayan mo sa Diyos. Ang masama pa, sila po'y ginagamit ng kaaway para ihatid yung mensahe na ito. Kaya kapag naririnig mo yung ganitong advice, go back to the scripture at huwag tayong makiayon sa mundong ito. Huwag mong hayaan na malinlang ka ng mundo. Huwag mong hayaan na ikaw ay gamitin ng ganitong mga tao. Ang totoo po na balanse ay hindi yung paghahalo ng tama at mali, kundi yung pananatili sa tamang landas kahit na mahirap. Sabi po sa Roma 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayoy, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kapatid, huwag mong katakutan yung sasabihin ng tao, dahil kung palagi nating iisipin ang sasabihin ng tao, mapapahamak po tayo. Pero yung sumasampalataya at sumusunod sa Panginoon ay maliligtas. Ang pinakamahalaga po yung pagsunod sa Diyos, hindi sa mga tao, dahil sa Diyos po tayo haharap sa araw ng paghuhukom. 2 Corinto 5 verse 10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Sabi po sa Kawikaan 29 verse 25, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Huwag kang matakot na tumindig sa mga pakanan ng kaaway sa mundong ito. Ang Diyos po natin ay mas malakas sa lahat ng mga taktika ng kaaway.